tulungan nyo kami na ilabas ang babala sa ating mga seafarers. Please, wag po kayong papatol sa mga arrangement na hindi dumadaan sa DMW. Ikinababahala ng Department of Migrant Workers o DMW ang umunay recruitment ng mga Pilipinong seafarer sa tinatawag na shadow fleet. Ang shadow fleet ay mga barkong hindi rehistrado at walang tiyak na legal na dokumento. Hindi malinaw ang terms of employment at higit sa lahat ay hindi dumaan o aprobado ng DMW. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaaring mataas ang alok sa sweldo ng mga ito pero wala nilang kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga tripulante at proteksyon maging sa insurance gaya ng SSS, medical coverage at iba pang benepisyo sa kanilang trabaho. So hindi natin alam kasi yung kontrata natin dito sa DMW, angat yan sa international standard. And so pag hindi dumaan sa DMW, ay wala yan, labas yan o below the international standard and worse, could even be below the global standard. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng DMW ang 24 na ship captain na kasalukuyan umanong nasa shadow fleet at kung paano sila napunta roon. Hawak na rin ng ahensya ang listahan ng mga pangalan ng mga ito at target na makipag-usap at tawagan isa-isa ang mga kaanak para sa karagdagang impormasyon. Yung safety nila, hindi tayo sigurado. So yan ang mga perils ng pagiging kabilang ng shadow fleet. Kaya tayo ay seryosong matter ito at we will get to the bottom of this within the next 24-48 hours para malaman kagad natin, malocate natin kung saan yung mga kababayan natin on board this so-called shadow fleet. Sa ngayon, humihingi ang ahensya ng kaunting panahon upang matukoy ang pinag-ugatan ng insidente at malocate ang lahat ng Pilipinong marino na posibleng naapektuhan. Iginiit ng ahensya na seryoso ang sitwasyon at ginagawa nila ang lahat upang agad na malaman ang kalagayan ng mga ito. Samantala, bunsod naman ang naitalang kaso ng high abandonment. Tiniyak ng kagawaran na hindi ito laganap sa Pilipinas at patuloy ang kanilang pagbabantay kontra dito. Kung papansinin nyo naman ang figures, ang malaking volume talaga yung ibang nationalities. Pero tayo, given the big size, tayo kasi ang pinakamalaking share, 30% ng global seafaring force ay sa atin. As compared to the big percentage ng Pilipino na nando doon and to the numbers of victimized by abandonment, maliit ang porsyento. So maaaring nababanggit tayo sa mga abandonment reports year in and year out, but that's not to say na very prevalent ang abandonment for Filipino seafarers. Isa pa rin tayo sa pinakamaliit na nationalities in terms of bilang ng mga nabiktima ng abandonment. Nakabantay rin aniya ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak na tutulungan ang mga seafarers kung may kailangang habulin kagaya ng sweldo at iba pang karapatan. Sa mga reported cases, nakaantabay rin ng repatriation fund ng Overseas Workers Welfare Administration upang mapauwi ang mga marino na nasa iligal o inabandonang barko. Mahigpit na paalala ng DMW sa mga seafarers at kanilang mga kaanak na huwag ipagsapalaran ng kaligtasan at siguraduhing dumaan sa DMW bago tumagap ng anumang deployment. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.